Nagsisimula ang pelikula nang bumalik si Gwyneth mula sa kanyang trabaho. Sa parking lot, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nakakita siya ng isang pulang rosas sa kanyang sasakyan, na itinapon niya sa lupa. Isang may asawa si Gwyneth, pero hindi siya naging tapat sa kanyang asawa. At ang lalaking kanyang kalaguyo ay nalaman na may asawa siya at sinusubukan siyang makontak simula noon. Sa bahay, ang asawa ni Gwyneth na si Adam ay naghahanda ng hapunan. Si Adam ay isang entomologist, isang taong dalubhasa sa pag-aaral ng mga insekto. Ipinaalam niya kay Gwyneth na binigyan siya ng grant para sa isang napakahalagang pananaliksik, na nangangahulugang mas madalas siyang mawawala sa kanya. Nalungkot si Gwyneth nang marinig ito, pero hindi siya nagsalita para pigilan siya. Sinabi niya na ipinagmamalaki niya siya, pero ang kanilang relasyon ay unti-unting naglalaho at alam nilang pareho. Pagkatapos ay naligo si Gwyneth at tumanggap siya ng tawag sa telepono mula sa taong kanyang karelasyon. Nag-text pa nga ito na dapat silang magkita ulit. Na-stress si Gwyneth sa lahat ng ito at sa loob ng ilang segundo, nagpasya siyang kumilos para mailigtas ang kanilang naghihingalong pagsasama. Sinabi niya kay Adam na gusto niyang sumama sa kanyang pananaliksik. Sinabi ni Adam na hindi niya maiiwan ang kanyang kasama at kaibigan sa pananaliksik na si Pete, na tumutulong sa kanya. Sabi niya na isipin niyang mabuti. Pero inulit ni Gwyneth ang kanyang kahilingan at wala nang ibang magawa si Adam kundi sumunod sa kanyang asawa. Nagayos ang mag-asawa sa kanilang trabaho at napagdesisyonan na sasama si Gwyneth sa pananaliksik ni Adam sa pag-asang mailigtas ang kanilang relasyon. Binilhan siya ni Adam ng bagong sapatos at sinubukang sabihin sa kanya na ito ay isang malaking hakbang para sa kanya. Ang lugar na pupuntahan nila ay malayo at isolated. Kapag narating na nila ito, wala nang atrasan. Pupunta sila doon para patunayan at protektahan ang isang bihirang uri ng insekto na kamakailan lamang ay nakita ng ilang mga taga-lokal. Kinabukasan, nagmaneho ang mag-asawa patungo sa kanilang destinasyon at parehong masaya sila sa pagkakataong makasama ng matagal ang isa't isa. Di nagtagal, nakarating sila sa isang lugar kung saan magsisimula ang kanilang paglalakad. Kinuha nila ang kanilang mga gamit mula sa sasakyan at nagsimula sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay sila sa mapanganib na daan, nakakita si Adam ng isang baboon spider at ipinakita ito kay Gwyneth. Matapos ibalik ang spider kung saan nila ito nakita, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, pero nakalimutan nilang kunin ang bag na naglalaman ng lahat ng mahahalagang gamot. Maya-maya, huminto sila para magpahinga. Mabilis na lamusong si Gwyneth sa tubig habang nag-uukit si Adam ng kahoy para gumawa ng isang pansamantalang kutsilyo. Masyado silang nagtagal sa pagpapahinga, kaya nagpasya silang magkampo doon para sa gabi at nagtayo ng tent si Adam. Mukhang masaya ang mag-asawa sa piling ng isa't isa at di nagtagal ay nagsimula silang magpainit sa malamig na gabi. Masaya si Gwyneth sa kanyang desisyon na wakasan ang kanyang relasyon at subukang maging tapat sa kanyang asawa. Habang natutulog pa si Adam, bumangon siya at lumabas para burahin ang lahat ng text na natanggap niya. Pero ang ilaw ng kanyang telepono ay nakakuha ng pansin ng ilang ibon. Bumalik siya sa loob ng tent nang hindi nabubura ang anumang message at nahiga sa tabi ni Adam. Hindi niya alam na habang nasa labas siya, pumasok ang isang ahas sa kanilang tent. Sa gitna ng gabi, nagising si Adam at napagtanto na may ahas sa kanilang tent. Ginaisin niya si Gwyneth at sinabi sa kanya ang sitwasyon. Binabalaan niya siyang huwag gumalaw at maging kalmado hanggat maaari. Sa wakas, nakita ni Adam na ang ahas na pumasok sa kanilang tent ay isang black mamba. Sinabi niya na ito ay isang makamandag na ahas na maaaring pumatay sa isang tao sa loob ng 20 minuto. Nagsimulang kabahan si Gwyneth at sinabi ni Adam na manatiling kalmado. Hanggat hindi nila ginugulo o binabantaan ang ahas, magiging maayos sila. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang plano kung saan kailangang mag-adjust si Gwyneth ng kaunti at susubukan niyang takpan ang ahas ng sleeping bag. Pero habang sinusubukan nilang gawin ito, gumalaw ang ahas patungo sa binti ni Gwyneth, na ikinagulat niya. Ginamit ni Adam ang telepono ni Gwyneth bilang distraction, na iginagalaw ang ahas palayo sa kanya. Patuloy niyang inilayo ang ahas sa kanyang sarili at nagtagumpay siya. Pero pagkatapos, gumapang ang ahas sa kanyang dibdib at anumang oras ay maaaring kagatin siya sa kanyang puso, napapatay sa kanya sa loob lamang ng 5 minuto.
Napagtanto ni Adam ang panganib na kanilang kinakaharap at sinabi niya kay Gwyneth na maaari niyang subukang i-distract ang ahas at pagkatapos ay tatakbo siya para sa kanyang buhay. Gusto niyang isakripisyo ang kanyang buhay para mailigtas siya. Sabi niya na kaya niyang hawakan ang leeg ng ahas at maaari niyang subukang makalabas ng tent. Pero tumanggi si Gwyneth sa ideyang ito at sinabi sa kanya na hindi niya siya iiwan. Unti-unting umalis ang ahas mula sa kanyang dibdib at nakahinga sila ng maluwag. Kinuha ni Gwyneth ang kahoy na tulos na ginawa ni Adam at gusto niyang patayin ang ahas gamit iyon. Pero binalaan siya ni Adam laban dito dahil alam niya kung gaano ito kapanganib. Sinabi niya sa kanya na maaari silang parehong mamatay dahil dito. Habang sinusubukan ni Gwyneth na labanan ang ahas, nakita ni Adam ang mga text messages mula sa lalaking karelasyon ni Gwyneth. Nagulat si Adam. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Hindi pa rin alam ni Gwyneth na nalaman ni Adam ang katotohanan. Sinusubukan niyang gamitin ang kahoy na tulos para putulin ang tent upang makatakas silang dalawa. Samantala, nag-focus sa sarili si Adam dahil may mas malaking banta na kaharap niya. Muling humarap ang ahas kay Gwyneth, at sa pagkakataong ito ay sinabi ni Adam sa kanya na subukang patayin ito. Pero sobrang kinakabahan si Gwyneth at hindi siya nakakakuha ng lakas ng loob para gawin iyon. Muling gumalaw ang ahas patungo sa kanyang mga binti, na ikinatakot niya. Humingi ng tulong si Gwyneth, at sinabi ni Adam na isipin itong parang isang gagamba o isang maliit na insekto. Sa ganoong paraan, mananatiling kalmado siya at hindi niya magugulat ang ahas. Tinanong ni Adam kung bakit sumama siya sa biyahe kasama siya. Tumahimik si Gwyneth ng ilang segundo at pagkatapos ay ibinunyag niya sa kanya na buntis pala siya. Nagulat si Adam nang marinig ito at tinanong kung gaano na niya katagal alam ito. Habang gumalaw ang ahas sa pagitan nila, hindi sumagot si Gwyneth sa tanong na iyon, at hindi alam ni Adam kung ano ang iisipin. Unti-unting lumipas ang gabi, at nang umaga, ang ahas ay patuloy na gumalaw sa loob ng tent. Iniisip pa rin ni Adam kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbubuntis. Naiisip niya na may itinatago pa si Gwyneth sa kanya maliban sa kanyang relasyon. Tiningnan niya ang telepono ni Gwyneth at tinanong siya kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol dito. Alam ni Gwyneth na nakita na ni Adam ang mga text messages at hiniling sa kanya na ibaba ang kanyang telepono. Naniniwala si Adam na ang dahilan kung bakit gusto ni Gwyneth na sumama sa kanya ay dapat na iba kaysa sa pagnanais na makasama siya. Ginamit ni Gwyneth ang kahoy na tulos at nagawa niyang mag-cut ng isang maliit na butas sa tent. Dahan-daang gumalaw ang ahas patungo dito, pero wala itong balak na lumabas ng tent. Sa pamamagitan nito, muling nagsimula ang ahas na gumalaw sa kanilang katawan, at napagtanto nila na kung gusto nilang mabuhay, kailangan nilang mag-isip ng ibang bagay. Tinanong niya si Adam kung may darating ba para iligtas sila. Sumagot si Adam na 2 araw bago makarating ang kanyang kaibigan na si Pete, na mahabang panahon para manatili lang silang tahimik sa loob ng tent. Tumingin siya sa paligid at gumawa ng isang plano. Sabi niya na susubukan niyang patayin ang ahas at pagkatapos ay makakalabas si Gwyneth, babalik siya sa taas at hahanapin ang bag na may medical kit. Kung makagat si Adam ng ahas, maaari niyang subukang iligtas siya gamit ang medical kit. Pero sobrang kinakabahan si Gwyneth at sinabi niyang hindi niya kaya na umakyat pabalik para mahanap ang bag. Ibinigay ni Adam sa kanya ang kanyang telepono at sinabi sa kanya na kahit na hindi niya makita ang bag, kailangan pa rin niyang gumalaw at subukang humingi ng tulong. Nakatuon si Adam sa pagsisikap na iligtas ang kanyang buhay at ang anak sa kanyang sinapupunan, kahit na nangangahulugan itong kailangan niyang mamatay. Dahan-daang lumapit si Adam para subukang patayin ang ahas, na naka-attack mode din. Handa na siyang salakayin ng ahas, pero sinubukan ni Gwyneth na pigilan siya. Bago pa man makasalakay ang ahas, hinawakan siya ni Adam at mahigpit na niyakap. Naging kalmado ang ahas, pero hindi na napigilan ni Adam ang kanyang galit. Hinarap niya si Gwyneth tungkol sa kanyang relasyon at sa sanggol. Lumapit siya sa kanya at tinanong kung anak ba niya talaga ang sanggol. Sumagot si Gwyneth na hindi niya alam. Nagalit si Adam nang marinig ang sagot niya at agresibo niyang hinawakan ang leeg ni Gwyneth. Nahirapan huminga si Gwyneth, pero hindi siya binitiwan ni Adam, kaya kinagat niya ang daliri ni Adam at sa wakas ay binitawan siya nito. Huminga ng maluwag si Gwyneth at mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Adam at sinabi sa kanya na mahal niya siya. Matapos ang ilang sandali,
napagtanto nilang bumabagal ang ahas at lumalayo na sa kanila. Nagmadali silang humawak sa kanilang sleeping bag upang maitaboy ang ahas sa kanila. Sabi ni Adam na dapat may humawak sa ahas at ang isa ay tatakbo para kunin ang bag. Iminungkahi ni Gwyneth na siya ang kukuha ng bag dahil mas mabilis siyang tumakbo. Nararamdaman ni Adam na nagsisinungaling siya at gusto lang niyang iligtas ang kanyang sariling buhay. Tinanong niya kung gagawin din iyon ng ibang lalaki para sa kanya, kung ipagsasapalaran din niya ang kanyang sariling buhay para iligtas siya. Ipinaalala sa kanya ni Gwyneth kung paano niya halos mapatay kanina. Tiniyak niya sa kanya na anak niya talaga ang sanggol sa kanyang sinapupunan, pero hindi naniniwala si Adam. Sinabi ni Gwyneth na walang makakaalam tungkol dito at ang sanggol ay magiging lihim nila. Naipit si Adam kung sasapalaran ba niya ang kanyang buhay para iligtas siya o hindi. Sa huli, nagpa siya siyang magtiwala sa kanya. Susuotan niya ang ahas at pagkatapos ay makakalabas si Gwyneth. Hiningi niya sa kanya na bumalik sakaling makagat siya. Pero bago pa man sila makapaggalaw, napansin ni Gwyneth na gumalaw ang ahas patungo sa kanilang gilid sa pamamagitan ng isang maliit na butas. Mabilis siyang nagpasya na kumilos at sinalakay ito ng kahoy na tulos. Dahil dito, na-distract si Adam at nagawang makatakas ang ahas mula sa hadlang, nagalit nila ang ahas, at nang subukan ni Gwyneth na salakayin ito, nakagat siya. Mabilis na kumilos si Adam at tinakpan ang ahas ng kanyang sleeping bag, winasak niya ang butas sa tent at sa wakas ay nagawa niyang mailabas ang kanyang sarili at ang ahas. Nasa labas na ang ahas, pero agresibo pa rin ito at sinimulang salakayin siya. Tumalon si Adam sa tubig, pero sinundan din siya ng ahas doon. Nagpupumilit siyang ilayo ang ahas sa kanya, pero siya rin ay nakagat nito. Samantala, nagpupumilit si Gwyneth sa loob ng tent. Kinuha niya ang kanyang bota at ginamit ang tali ng sapatos para subukang pigilan ang lason na kumalat sa kanyang katawan. Pero napansin niyang hindi naman pala siya nakagat, kaya tinanggal niya ang tali ng sapatos mula sa kanyang braso. Gayunpaman, ito ay lahat ng kanyang halusinasyon at nagsimulang makita ang maraming kagat sa kanyang braso. Hinihila niya ang kanyang sarili palabas ng tent at sinubukang sipsipin ang lason mula sa kanyang katawan, pero walang silbi ito at desperado siyang mangailangan ng tulong medikal. Lalong lumala ang kanyang halusinasyon nang makita niya ang isang umiiyak na sanggol sa harap niya. Samantala, nagawa ni Adam na makarating sa lugar kung saan nila iniwan ang bag kahapon, pero nakagat na siya ng maraming beses. Tulad ni Gwyneth, nagsimula na rin siyang mag-hallucinate at nakita ang parehong insekto na kanyang hinahanap. Nagulat si Adam, pero di nagtagal ay napagtanto niyang nakagat nga siya ng Black Mamba. Tumayo siya at hinanap ang bag na may medical kit. Sa loob ng bag, nakita niya ang isang anti-venom at sa halip na iligtas ang kanyang sariling buhay, dinala niya ito kay Gwyneth. Umiyak si Gwyneth nang makita niyang nakagat din si Adam. Sinubukan niyang gamitin ang anti-venom sa kanya, pero tumanggi siyang kunin ito. Sinabi ni Adam na kunin niya ito at iligtas ang kanilang anak. Ininjection ni Adam si Gwyneth ng anti-venom at isinakripisyo ang tanging pagkakataong mailigtas ang kanyang buhay. Umiyak si Gwyneth nang mapagtanto niya ang ginawa ni Adam para sa kanya at humiga si Adam sa tabi niya habang hinihintay ang kanyang kamatayan. Isang napakalungkot na sandali para kay Gwyneth, ito pala ang magiging kabayaran sa kanyang pagtataksil. At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood.